Hello SSS members! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Sasagutin natin tong comment ni Ma'am Divina. Sabi niya, Hello ma'am, tanong ko lang, pwede po bang mag-file ng sickness, benefits kahit natigil na po ako sa paghulog ng SSS contribution? Kaya naman sa video na ito, yan po ang ating magiging topic. Paano kapag natigil ka ng contributions at nagkasakit ka? Qualified ka pa ba para mag-claim ng sickness benefits sa SSS? Yes, qualified po kayo. Basta meron pong contributions ang inyong 12-month period bago po ang semester ng inyong sickness. Okay, halimbawa po, makikita nyo dito sa illustration natin. Pagpalagay natin, nagkasakit kayo ng October 2025. Tapos, ang number of days ng sickness nyo is 20 days. Ang minimum days natin dito sa sickness kay SSS is 4 days ha. Okay? And the maximum days is 120 days per calendar year. Alright. So, ang semester of sickness, kung October 2025 ka nagkasakit, ang semester of sickness mo ay from July 2025 to December 2025. Pag sinasabi po nating semester, guys, 6 months yon. Diba sa isang taon, 2 semester meron tayo. January, February, March, April, May, June. Isang semester yan. July, August, September, October, November, December, second semester. Okay? Basta tandaan nyo pag sinasabing semester, that is 6 months. January to June, July to December. Okay? So ngayon po, ang iyong 12-month period ay mula July 2024 to June 2025. Sa 12-month period na to, guys, hindi mo pwedeng isama yung semester of sickness mo. Di ba mapapansin nyo ang semester of sickness nag-start ng July 2025. So, ang 12-month period mo is from July 2024 to June 2025. Itong 12-month period na to, ito dapat yung may contributions ka po, member. Meron ka dapat na contributions dyan na at least 3 months man lang. Pero mas maganda sana kung meron kang 6 months na contributions. Dahil ang kukunin na computation ni SSS sa iyong sickness benefits is maximum of 6 months na contributions. Kung alin yung mga buwan na meron ka pong mga matataas na contributions, yun po ang kukunin ni SSS para kukumputan. Okay? So, doon sa 12-month period na to, let's say from July 2024 to June 2025, kung meron ka dyang 6 na contributions, pasok ka. Or kahit 3 months man lang. Pero syempre pag 6 months nga, mas malaki makukuha mo compared sa 3 months lang na minimum. Okay? Kung may contributions yun, guys, makaka-avail ka pa rin po ng sickness. Pero, kung walang mga hulog yung 12-month period mo na yan, ay hindi ka po makakapag-avail. Kaya nga po, isa to sa mga sinasabi ko dun, guys, kung taga-subaybay ka sa mga videos ko, diba, meron akong video, may naging topic ako, guys, na paano kapag natigil ang contributions mo sa SSS, anong mangyayari? So, isa ang matatamaan sa pag-claim mo ng benefits katulad ng sickness. Dahil pag nagkasakit ka, guys, at yung 12-month period mo na yon, yung qualifying 12-month period mo na yun, walang hulog mo, sayang, wala ka rin makukuhang sickness benefits mula sa SSS. So, sa nag-comment po sa iyo, Ma'am Divina, kung yung 12-month period mo naman, yung mga buwan bagong semester ng iyong sickness ay may mga contributions ka, so makaka-avail ka po ng sickness. Pero tandaan nyo po ha, bawal po tayo dito ang late filing sa sickness. Kapag ikaw po ay self-employed, voluntary, OFW, no? Yung mga individual na nag-contribute sa SSS, guys, yung mga walang employer, meron lang tayong 5 days from the day na nagkasakit tayo, meron tayong 5 days para mag-file ng sickness kay SSS. Mag-submit tayo ng notification kay SSS. Sickness notification. Okay? So, notify na natin agad yan si SSS within just 5 days. Kapag ikaw naman ay employed, so, ikaw employee, meron kang 5 days para mag-notify sa iyong employer. Si employer mo naman, merong 5 days para mag-submit ng sickness notification kay SSS. Dahil si employer mo ang magpa-process ng iyong sickness. Ngayon, kapag ikaw employee,
ay na-late ka ng notify sa employer mo, ay madi-denied ka. Pag sa employer mo naman na-late din ng notify kay SSS, madi-denied pa rin ang iyong application sa sickness benefits. Okay, SSS member, that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.